Kumusta na kayo ulit at part 2 na nga po tayo ng ating breakdown ng mga salary deduction at expenses natin bilang isang direct hire ALT dito sa Japan. Unahin na nga natin ang pinakamahal sa lahat at yan ang aking apartment na nagkakahalaga ng tumataginting na 45,385 yen. Kasama na dyan ang isang bedroom at isang parking space na hindi ko naman nagagamit kasi wala naman po akong sasakyan. So kung sino man nangangailangan dyan na kapitbahay ng parking, baka pwedeng saluhin nyo na lang. Kaya lang gumamit. Joke lang, wala namang ganun dito. So may kanya-kanya silang parking, no? So yun. Isunod na nga natin ang electricity bill na tumataginting na 6,958. Medyo mahal po yan dahil nga po nakaraan ng summer at na sobrang init po ng panahon dito, kaya kinakailangan natin mag-aircon araw-araw, gabi-gabi. Kaya ganyan po kamahal yan. Pero pagdating po ng winter, ganyan din magiging halaga niyan dahil naman po kailangan natin magpainit ng kwarto dahil malamig nga sobra. At sumunod naman po ay ating gas fee, no. Ang pinagagamitan ko lang naman po dyan ay ang mainit na tubig, no. So lalo na pagka winter, kailangan natin ng gas. Yun lang, hindi ko po ginagamit ang aking gas for cooking dahil ang gamit ko po ay induction cooker. At ang presyo nga niyan ay 3,704. Yan, after nga ng gas ay susunod na natin ang isa sa mga mahal din aking binabayaran. Ito ay ang internet. Hindi siya kasama sa aking bahay, no. So actually naka-discount pa ako dyan from my previous company kasi may contract ako. So originally 6,250 yun, pero dahil may discount akong 750, 5,500 na lang every month. Dadagdag ko lang dito yung nakalimutan kong isulat kanina. Ito ay ang SIM card na actually nagkakahalaga din ng 3,980 buwan-buwan po yun. So fix yun. Pero syempre hindi ko pa yun sinama. At ito naman po yung aking tubig. Ang tubig po buwan-buwan dito ay nagkakahalaga ng around 4,000. Ito po ang sa akin ngayon ay 4,180. At yan na nga, idadagdag na nga natin yung SIM card na 3,980. At ayan na nga, i-add na nga natin ang 45,385, 6,958, 3,704, 5,500, 4,180, 3,980. Ito na nga itong mataginting na 69,707. At ngayon, pagsamahin na natin ang 45,000 na binabawas natin automatically plus ang 69,707 na binabayaran naman natin buwan-buwan sa convenience store o kaya naman ay sa ibang paraan. So yan, 115,176. Yan lamang po ang aking ginagastos buwan-buwan dito sa Japan. Ganyan lang po ang binabawas sa sahod natin. At ayan na nga, idagdag na natin ang ating school lunch na nagkakahalaga ng 4,000 to 5,000 yen kada buwan. So syempre kailangan natin bayaran yan kasi hindi tayo kakain ng school lunch kung hindi natin babayaran yan. Para sa mga nagpaplano nga na mag-direct hire ALT dito sa Japan, kailangan nyo pag-isipang mabuti kasi kapag summer, no work, no pay tayo. So, syempre, kapag no work, no pay, wala tayong bayad kapag hindi tayo nagtrabaho. So, sa buong summer na yan, isang buwan po yun, wala po tayong trabaho. Pero, ang problema po, kailangan pa rin natin bayaran lahat ng bills na yan. So, aabot din po ng 176, mga around sa ganyan ang babayaran nyo kahit wala po kayong kinita, which is ganyan po yung nangyari sa akin, kaya talagang na-dry ako after po ng summer. At ito na nga ang full breakdown ng mga ginagastos ko at mga kinakaltas sa akin sa aking sahod buwan-buwan. Pero syempre hindi pa kasama dyan yung pagkain, which is medyo matakaw po tayo kaya tayo bumibigat, at nandyan din po ang ating pamasahe kung meron tayong pupuntahan. Actually mapalad nga po ako kasi sa trabaho ko hindi na ako namamasahe. Kaya lang syempre binili ko pa rin naman yung bisikleta na ginamit ko. Mahal din yun ha. Tapos syempre yung mga basic needs ko. So syempre iba-iba yung panahon dito. Kailangan mo magdamit ng panibago. Pag winter magdadamit ka ng panibago. Pag summer magdadamit ka ng panibago. Paiba-iba. So hindi pwedeng isang set lang ng damit ang meron ka. Tapos syempre magpapasok ka din, kailangan presentable ka. Kaya kailangan meron ka ding suit. Kailangan meron ka ding maayos na black shoes. Ganyan. Kaya syempre talagang magastos din, no? So yan. Yun na po ang lahat ng mga breakdown natin dito at sana nakakaroon kayo ng konting kaliwanagan kung ano nga ba ang realidad dito bilang isang ALT dito sa Japan. At syempre, isa sa mga pinakamalaking pinaggagastosan ng mga ALT dito ay ang pagbubulakbol. Kasi nga naman, very important yan. Kasi paano nga naman ang mental health nila, di ba? Kaya 100,000 lalaan natin dyan at yun na nga, ubos na yung sahod natin at the end of the month. So yun lang, I hope na may natutunan kayong konti sa aking mga na-share at yan po ang full breakdown ng mga ginagastos ko bilang isang direct hire ALT dito sa Japan. See you po. Maraming salamat. Bye bye.